Hello, hello! Welcome sa ating inventory system. Balik tayo ulit sa ating session 5. Pero bago yun, shout out muna sa ating big boss. Sa aking boss pala na ang bait. Tingnan nyo, binilhan niyan ang isang EasySo na mic at isang napaka super wide na Rockpow mousepad. So, hindi na tatalon-talon yan yung ating mouse. So, shout out kay boss. Sana sa susunod, bigas naman. Or iPhone. iPhone something. Okay. So, salamat boss. At kakastart lang natin ng Pogo Vlog pero may sponsor na naawa. siguro nakaramdam. Okay, sana makahanap kayo ng mga ganong klaseng boss. Okay. So, thank you ulit, boss. So, back to our inventory system. So, ngayon, hindi muna siguro tayo magko-code ng napakadami. Okay. Actually, nag-iisip ako kung ano ang ilalagay ko dito na dagdag para mas mapadali natin yung entrada. Okay, so sabihin natin meron na akong item master. Tapos, ito na, nakapili na tayo ng mga items. May images na tayo. So, nakaka-update na tayo ng mga image niya. Meron tayong prices. So, parang recap lang yung session na to ngayon. Price, quantity. Pero, hindi naman pwede na tuwing may dadagdag ako, magbubukas ako ng ganito, edit. Siguro yung edit na option na to is pangdagdag lang talaga. Or yung create and yung edit, pandagdag lang talaga ng item. So, yung mga adding ng price, ng quantity, ilalagay natin to sa mga transaction. Okay? Anong ibig sabihin ng mga transaction? So, gagawa tayo ng isa pang window, isa pang page, isa pang form, na kung gusto nating sabihin natin mag-physical inventory, doon tayo mag-entrada na ang intention lang ng form na yon ay ika-capture kung ilan yung quantity. Ganon. So, parang shortcut siya ng yung parang ang entrada natin is dire-diretso lang na manual na hindi manual, dire-diretso lang na pagta-type ng quantity para at least hindi siya complicated yung transaction natin para sa pag-update ng prices, para sa pag-edit ng item, sa pagdagdag, sa pag-set ng expiry, gano'n. So, gagawa tayo ng separate pa na form doon. Okay. So, isa pa doon is yung adjustment. Sabihin natin na may nakita tayong tawag dyan, item sa kung saan man, tapos hindi natin ito kasama sa na-record dati. Ngayon, pag binalik yon, gagawa tayo ng adjustment na record, parang gano'n. Tapos, sabihin natin, merong ginamit na item na hindi naman siya binenta or sa kung anong reason, sabihin natin na may isang device o isang equipment na kinuha sa store. So, another adjustment naman yun, another transaction. Parang ganun ang mangyayari. Tapos, sabihin natin meron namang nag-deliver sa atin ng mga item. So, pangit naman kapag diretso tayo entrada dito, palitan lang natin yung quantity. Dapat hindi ganoon. Dapat gagawa tayo ng isang transaction na pag may na-receive tayo na item, i-record natin yung item na yon, tapos doon tayo magdadagdag sa quantity dito. So, may transaction tayo ng kung anong na-receive, magre-reflect sa quantity yung ano niya, yung count niya. Tapos, ano pa ba? Ganun din, sabihin natin may ni-refund. Dito na ngayon, papasok yung sa POS natin next time. Pero next time pa yun. Kasi may isang form tayo dapat na para naman sa POS natin. Doon tayo magbabasa ng mga barcode na doon na natin gagamitin yung barcode.
Ah, subukan natin later on, bili tayo ng scanner din. Sana naman, sana naman, baka naman, boss, scanner, scanner at saka iPhone. May ano yung scanner na iPhone. Okay, so parang doon tayo mapunta. Tapos try din natin next time na idagdag yung cash register. Madali lang naman yun. Parang meron na tayong mga itawag dyan interface na mga yung device na yon. So aabot tayo doon. So ngayon focus muna tayo sa pag-entrada. Okay, kasi pag dating natin sa POS, doon yung magandang ano nito, gamit nitong inventory natin. So yun muna. Ngayon, hindi ito magtatagal yung session na to kasi parang preparation na to para sa next na ano. At saka para lang din talaga to mag-shout out kay boss sa pag sponsor ng mic natin at saka yung mousepad natin. So, boss, marami pang kulang. Wala pa akong keyboard. Mouse. Pasama na lang din ng tsinelas. Okay. So, huwag nating abusuhin si boss. Sana. Sana may magkusa. Okay. Ano pa ba? So, siguro, ang gagawin ko na lang dito sa mga items ko, dadagdagan ko na lang. So, hindi tayo magko-code, hindi ako magko-code. Pero dadagdagan ko siya ng medyo magandang example ng mga items natin. Para at least, marami tayong nakikita dito na items. Tapos, parang ma-picture out talaga natin yung gamit nito next time. So, yun muna. Mag-research muna ako ng mga brand. Tapos, dagdag ako ng mga item. Plus, mga picture. Pero hindi ako magko-code Gagamitin ko lang yung application natin. Parang ganun muna. Tapos mag-isip na din ako ng pwedeng idagdag na tawag dyan, na function ng ating inventory system. Okay. So, yun muna. Isakto lang natin 10 minutes. So, meron pa tayong 3 minutes. Hindi naman natin kailangan magmadali. Pero duty na bukas. Kaya siguro after ng duty, inshallah hindi tayo pagod. At makagawa tayo ng isa pang session bukas kapag code tayo. Okay. So ano pa ba? Isip muna tayo. Minsan hindi ko napapansin na nag-explain ako dito, natatakpan na pala ng camera ko yung ano, yung ini-explain ko na part ng form. So sorry naman, i-picture out na lang yun. Yan. Or mas maganda sa baba ko to ilalagay, no? Yan. Mas maganda pag nandyan. Kasi hindi naman masyadong gamit yung area na to. Okay. So, ano pa ba? Item. So next ay pupunin natin dito yan ng mga functionalities. Sabihin natin pag click mo F1, lalabas yung item plus tatype mo yung quantity, mga ganun. Tapos, ayoko din masyadong maging advanced. Pero sana sa susunod, kapag nakabuo na tayo ng ganitong inventory, gawan din natin siya ng website. Tapos, dun sa website na yon, gusto kong mamili. Gusto kong tingnan yung ano. Gusto kong tingnan yung products, yung quantity niya. Titingnan ko kung ano yung nabawasan na quantity, ano yung pwede kong bilhin. At least, nakikita ko na agad sa phone ko. Hindi na ako magbibilang dun sa sa quantity. Mga ganun. So, sana umabot tayo dun. Ano pa ba? Sa mga users natin, halimbawa, meron tayong mga cashier o ano. So, syempre may dashboard din yun sila na titingnan nila yung mga quantity. Ngayon, sabihin ko, gusto kong mag-request ng ganitong item na gusto kong i-physical count nyo ngayon. So, tatype ako. Ngayon, makikita nila, may notification. May nagre-request si boss na dapat mag-physical count ng ganitong item. Yun. So, titingnan nila ngayon. Ito yung count, ito yung dami niya. Picturean ko, ganyan. So, makikita ko ngayon. Ano pa ba?
marami tayong naisip pero sana hindi tayo tamarin. So yun lang, kalaban natin ang ating sarili. So, yun muna sa ngayon. Mag-isip muna tayo ng iba pang dadagdag. So, bye muna. Shoutout ulit kay boss. Salamat. Next time ulit. Bye-bye!